Nakauwi na nga kami ng Antipolo pero ito pa nga rin yung kaganapan nung umuwi nga kami sa probinsya. At sorry naman kung ngayon lang nakapag-upload dahil lang hina talaga ng signal dun, be. Kaya nga i-expect nyo na ilang araw na kaganapan nga itong mini vlog natin ngayon. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Grabe, sobrang namiss ko ang mag-intro dahil ilang araw din yun, no? Gusto ko nga lang din mag-thank you sa Papa J dahil kapag hindi nga ako nakapag-video, siya nga yung gumagawa. O siya ito nga yung kaganapan kinabukasan pag uwi nga namin ng probinsya. Pagka-uwi nga namin dito, kumain nga lang kami tapos nagkasiyahan nga kami ng konti. At dahil feeling malakas ang babae, ayan, maagang nakatulog. Kaya maaga ring nagising. Mag-aalas 4 pa nga lang ng umaga, nagising na nga ako. At kahit gustong gusto ko na nga lumabas para makapaglinis, inantay ko pa nga rin na medyo lumiwanag dahil syempre nakakatakot naman lumabas ng madilim ate. Tapos ayan, fast forward, pumunta nga ng bayan ng mami at saka ang daddy para bumili na nga almusalin namin. Inihaw na isda nga ang kanilang recipe, tapos ang Papa J naman ang gumawa ng sausawan. Nagpatulong na nga rin siya sa kapatid niya na magpabalat ng mangga para nga mas mabilis. O alam niyo na kapag ganyan nga yung sausawan, ako mapapadami na naman talaga ng kain. Sige lang ng sige hanggat hindi pa nagre-reklamo yung mga damit. Buti nga dito sa probinsya, isinusungkit nga lang yung mga mangga. Diyos ko, sa amin sa Antipolo, bibilhin mo talaga bago ka makakain ng ganitong kasarap na sausawan. Akala ko talaga magaling na nga ang Papa J sa paggagayat. Pero ito na, problema pa nga rin siya sa paggagayat nitong mangga. Diyos ko naman kung kailan libre yung mangga, tsaka naman tinatamad. O siya, ayan, nakakain na nga kami ng almusal at saka tanghalian, kaya nga fast forward na agad. Bali umaga pa nga lang, nagmumuryot na yung bunso namin dahil nakarinig nga siya ng swimming kahit hindi naman kami yung magsiswimming. Kinausap ko nga siya na baka pwedeng kinabukasan na nga lang dahil medyo busy nga rin yung mga tao nito. Plus, tanghali na nga rin, kaya nga hindi na rin masusulit yung pang-entrance. Pero dahil bata nga, dinaan nga kami sa iya. Kaya nga eto't wala na nga kami nagawa at dali-dali na nga lang kami nagluto ng mami ng spaghetti para kahit papano meron naman kaming baon. Buti na lang talaga, meron na nga ring malapit na resort dito kay Papa J. Pero syempre, hindi nga rin kami makakapuntang lahat dito kung hindi nga dahil kay Lolo Arnold. Kaya nga maraming salamat po talaga. Dahil ayan, masaya talaga ang mga bata. Syempre, pati na rin kaming matatanda dahil grabe talaga ang init ngayon. Kaya nga kahit ilang oras lang din kami makakapag-swimming, talagang sinulit nga rin namin. Dahil pag uwi namin ng Antipolo, mahal na nga to. Dito kasi sa probinsya, 30 pesos lang, makakapag-swimming ka na nga. O diba, kapag ganitong mga bagay, mapapaisip ka na lang talaga na parang ang sarap talagang tumira sa probinsya. Pero syempre, ang hanap buhay nga namin, nasa Maynila, kaya nga susulitin na lang natin to. O siya, ayan, nung mag-aalasin ko na nga rin ng hapon, naggayak na nga rin kami pa uwi dahil meron pang laro yung kapatid ng Papa J ng basketball. Lahat nga rin kami manonood dahil minsan lang naman to. Dito nga kami nakasakay ng Papa J sa tricycle nga ng mami at saka daddy. Tapos yung mga bata doon naman sa sasakyan ni Lolo Arnold. At dahil malapit lang naman yung pinag-swimmingan namin dito sa bahay nila Papa J, hindi na nga rin kami nagdala ng damit at dito na lang kami naligo pag uwi. Tapos ayan, sabi ng mami, ako na nga lang daw ang magluto ng uulamin namin. At ito nga yung pinost ko nung nakaraan na beef caldereta. Kaya nga sa mga nanghingi, naku, bago ko pa yun i-post, ubos na talaga. Kapag ka nauuwi nga kami dito ng Papa J, hindi talaga ako nagluluto dahil parang nawawalan ako ng tiwala sa sarili ko. Dahil sobrang sasarap talaga magluto ng mga tao dito. Pero dahil nagiinuman naman sila, dinali ko na nga rin itong recipe ng mami. Paniguradong hindi naman nila maaalala yung lasa ng luto ko na to. Hala, hindi! Meron pa nga spaghetti na natira dun sa binao namin sa swimming, kaya nga sabi ko pag uwi talaga namin, ikakain nga ako. Hindi lang halata pero nagugutom din ako. Simula nga nagka-anxiety ako, lagi na nga akong pawisin. Kaya nga sabi ko sa Papa J, ilabas niya na muna yung electric pan at itutok niya na muna sa akin. Dahil sayang naman yung aura ko. Minsan na nga lang hindi magmukhang katulong O siya, ayan, nung sa tingin ko naman naluto na nga yung beef caldereta, ipinatikim ko na nga muna sa Papa J para sigurado sa lasa. At okay naman na daw, kaya nga ayan, pinakain niya na rin yung mga bata. At habang kumakain nga yung mga bata, naisipan ko na nga rin maglatag ng higaan para nga pag uwi namin galing sa basketballan, mahihiga na nga lang sila dahil paniguradong antok na yan sila pag uwi namin. O siya, ayan, fast forward na nga ulit, nang makakain na nga ang lahat ng hapunan, dumiretso na nga rin kami dito sa court. Nagantay nga lang din kami ng konti bago magsimula yung laro. Sa totoo lang, first time ko lang talagang manood ng ganito at grabe, nakaka-enjoy din pala. Hindi na nga lang din ako nag-video ng marami dahil syempre respeto na lang din sa ibang tao dahil hindi naman natin sigurado kung okay nga lang sa kanila na makita nga sila sa mini vlog ko. O diba, umaga na ulit. Sabi sa inyo, ilang araw nakaganapan tong mini vlog natin Ngayon lang tumahaba kaya sulitin nyo na.
Last day na nga namin ito sa probinsya at kahapon ngayon, kaya nga sabi ko sa Papa J, dalawin niya naman si tatay o yung lolo niya. Isang taon mahigit nga rin kasi kaming hindi nakauwi dito, kaya nga hindi rin namin sigurado kung kailan nga ulit kami makakabalik. Dumaan nga lang muna kami sa tindahan para nga bumili ng kandila. Tapos ayan, dumiretso na nga kami dito sa sementeryo kung saan nga nakalibing si tatay. Hindi ko alam kung bakit, pero habang tinitingnan ko nga ang Papa J na nililinis yung puntod ni tatay, hindi ko nga maiwasang malungkot o maiyak dahil hindi man siya magsabi. Alam ko nga yun nasa puso at isip niya. Kaya ako na mismo yung nag-open na kapag ka nagka-budget, unti-unti nga namin pabububungan si tatay. Hindi kami nangangako, pero kasama na nga yan sa list ng goals namin sa buhay. O siya, ayan, bago pa tayo magkaiyakan dito, ito, pauwi na kami ng Antipolo. O diba, pag sa mini vlog, parang sobrang bilis lang. Bali, maaga nga rin kami ulit naggayak, mga 3:30, tapos mga 4, nakaalis na nga kami ng bahay. Tapos siguro, bago mag 5 AM, nakasakay na rin kami ng bus. Sabi nga namin, hindi na kami magdadala ng pagkain sa biyahe, pero bumaba pa nga rin kami dito sa bus stop para bumili kahit siomay. Dahil ate, mahirap naman magutom sa biyahe. Grabe, sobrang excited na nga akong makauwi dahil alam ko na maraming ang trabaho na nag-aabang sa akin. At alam ko, madami na nga akong utang sa inyo na mini vlog, kaya nga pipilitin ko na mag-upload ng daily vlogs. Kaya ito, kahit antok na ako sa pag-i-edit at voice over, nilalabanan ko nga para meron na nga akong mai-upload ngayon. O siya, ayan, sobrang haba na nito kaya siguro naman bayad na ako sa mga utang ko sa inyo. Wala, hindi. Oops, teka lang. Kapag may nakita kayong ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag ng skip. Wala pang 30 seconds yan, mga mi. Salamat!